Sa mga magulang dyan, ang kagandahang asal sa inyo magsisimula, okay? Yung mga responsibilidad nyo para magpalaki ng anak, kasama dyan yung pagbibigay or pagtuturo ng values. Nakita ko kasi yung post ni Teacher Carla na parang nag-video siya at tinuturo niya sa mga magulang na it takes a village for you to raise a good child. And that is correct. Hindi porket nag-aaral ang anak nyo, iaasa nyo sa mga teacher ang mga magagandang asal. After ng 8 or 9 hours na pag-aaral dyan, uuwi yan sa bahay nyo, tuturuan yung magugas ng plato, magsaing, ituturo ang magagandang asal. May mga nagko-comment na, teacher kayo, dapat ikaw nagtuturo niyan, ikaw yung sinasahuran ng gobyerno. Paano kaya kapag sinabi ng mga teacher, magulang ka anong responsibilidad mo, anong obligasyon mo para sa anak mo? Wala? Iaasa mo sa iba? Eh di sana hindi ka na nag-anak. Magulang ka talaga. Yung paghawak ng cellphone ng mga anak nyo, hindi po teacher ang dapat mag-control niyan. Dapat kayo po. Kasi hindi naman po teacher ang kasama bago matulog ang mga anak nyo. Tinuturuan po ng mga teacher ng magandang asal ang mga anak nyo, opo. At bilang magulang, kayo po yung gagabay sa pagturo ng magandang asal. Kumbaga, tulong-tulong po kayo. Hindi nyo po iaasa sa isang tao ang pagpapalaki ng anak nyo. Hindi po mahuhubog ng maayos ang mga estudyante kung hindi tuturuan ng maayos at basic na pag-uugali ng isang magulang. Ano nangyayari sa mga estudyante ngayon? Bababad ako sa Facebook, bawat feed ko iba't ibang insidente ng mga estudyante ang nangyayari. Alam nyo, isa lang ang dapat masisidyaan ang mga magulang na binibaby ang mga pagkakamali ng mga anak. Yung kahit mali yung mga anak nila, tinotolerate nila at hindi nila binibigyan ng disiplina. I'm so sorry to tell you this, pero sila talaga ang may problema. And wait, wag mo sasabihin na sa bahay naman po, hindi naman po siya ganyan It's your obligation, responsibility as a parent na malaman kung ano ba talagang nangyayari sa anak mo. Maaring hindi siya nakakapag-open sa inyo kasi maybe you are invalidating yung nararamdaman ng estudyante or ng anak nyo. Isang reason kung bakit hindi sila nakakapag-open sa inyo, it's because pinapangunahan nyo ng galit, ng sermon, without them listening to their rants and life. Yung mga bully nyong anak, definitely na bully rin yan sila. Kaya ginaganti nila yan sa mga mahihinang hindi lalaban sa kanila. But as a parent, it's your obligation para mabigyan ng disiplina ang anak and not do the same thing. Hindi nyo rin masasabi na dahil yan sa mga pinapanood nila, sa mga video games, sa mga online games, it's your obligation as a parent na bigyan sila ng limitation, boundary sa paglalaro habang nag-aaral. Walang reason para makagawa ng masama ang inyong anak if you are guiding them. Very, very right. Huwag nyong ipapasa sa mga napapanood nila at binabasa nila yung mga karahasang ginagawa nila. Because once again, you have the power para idisiplina ang anak nyo. Do not tolerate their wrongdoings. Ang ending yan kapag tumanda ang anak nyo na mali ang ginagawa sa buhay, kayo rin ang mapeperwisyo dyan. Lalaking walang modo, lalaking walang kinakatakutan, and even you as a magulang, hindi kanyan ituturing as magulang. Take it from me.